Mga Bilang chapter 16 verse 1 up to 50. Si Kori nga na anak ni Aisar na anak ni Kut na anak ni Levi, sangpo ni Datan, at ni Abiram na mga anak ni Eliab, at si Han na anak ni Pilit na mga anak ni Rubin ay nagsikuha ng mga tao, at sila'y tumindig sa harap ng Moses na kasama ng ilang mga anak ni Israel na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moses at laban kay Aaron, at sinabi nila sa kanila, "Kay kumukuha ng malabis sa inyo, dangag ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y nagmamataas sa kapisanan ng Panginoon?" At nang marinig ni Moises ay nagpatira pa. At sinalita niya kay Kuri at sa kanyang buong pulutong na sinasabi, "Sa kinaumagahan ay ipakilala ng Panginoon kung sino ang kanya, at kung sino ang banal, at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatuwid bagay, ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin. Kumuha kayo ng mga suuban, si Kuri at ang kanyang buong pulutong. At lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon. At mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal. Kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, kayo mga anak ni Levi." At sinabi ni Moses kay Kuri, "Dinggin ninyo ngayon, kayo mga anak ni Levi. Minumunting bagay pa ba ninyo na kayo ibinukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel upang ilapit ninyo kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan ng mga siwa sa kanila. At inilapit kaniya 10 ng lahat ng inyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at hangarin din naman ninyo ang pagkakasaserdote. Kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon, at si Aaron anungat siya'y inyong inupasala." At ipinatawag ni Moses si Datan at si Abiram na mga anak ni Eliab, at kanilang sinabi, "Hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, upang kami ay patayin sa ilang? Kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Bukod dito, hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa." At si Moses ay nag-init na mainam at sinabi sa Panginoon, "Huwag mong pagpitaganan ang kanilang handog. Ako'y hindi kumuha ng isang asno sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila." At sinabi ni Moses kay Kuri, "Humarap ka at ang iyong buong kapisanan sa Panginoon, ikaw at sila at si Aaron bukas. At kumuha ang bawat isa ng kanyang suuban at lagyan ninyo ng kamangyan, at dalhin ninyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa ay magdala ng kanyang suuban, na 250 suuban. Ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo may kanyang suuban." At kinuha ng bawat isa ang kanyang suuban at kanilang nilagyan ng apoy at kanilang pinatungan ng kamangyan, at sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na kasama ni Moises at ni Aaron. At pinisan ni Kuri ang buong kapisanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Humiwalay kayo sa gitna ng kapisanan ito upang aking lipulin sila sa isang sandali." At sila'y nagpatirpa at nagsabi, "O Diyos, na Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan?" At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi,
Salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin. Lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kori, ni Datan at ni Abiram. At si Moises ay tumayo at ang paroon kay Datan at kay Abiram. At ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, isinasamo ko sa inyo, sa mga tolda ng masasamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamamatay sa lahat nilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Datan at ni Abiram, sa lahat ng dako, at si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tulda, at ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang bata. At sinabi ni Moises, dito ninyo makilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinata ng aking sariling pag-iisip kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanilang bibig at sila'y lamunin, sangpo ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol, ay inyo ngang mapagkikilala na iminungkahin ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila, at ang kanilang mga sangbahayan, at ang lahat ng mga lalaki na nauukol kay Kuri, at lahat ng kanilang pag-aari, na anupat sila, at lahat ng nauukol sa kanila, ay nababang buhay sa Sheol. At sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila, sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo'y lamunin ng lupa, at apoy ang lumabas na mula sa Panginoon. At nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron, na saserdote, na kanyang kunin ang mga suoban sa sunog at magkalat ng apoy doon, sapagkat mga banal yaon. Pati ng mga suoban ng mga makasalanang ito laban sa kanilang sariling buhay, at gawin mo sa kanilang mga laminang pinukpok na pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon, kaya't mga banal at magiging isang tanda sa mga anak ng Israel. At kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong suoban na inihandog ng mga nasusunog at kanilang ipinukpok na ginawang pinakapangtakip sa dambana, upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel, upang sinumang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang huwag magaya kay Kuri at sa kanyang mga kasama, gaya ng sinalita ng Panginoon sa kanya sa pamagitan ni Moises. Datapot sa kinabukasan ay inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa Moises at si Aaron, na sinasabi, inyong pinatay ang bayan ng Panginoon. At nangyari na magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako na tabernakulo ng kapisanan, at narito, tinakpan ng ulap, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapisanan ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali, at sila'y nagpatirpa. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suoban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan, at dalhin mo madali sa kapisanan at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon
Ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moises at siya ay tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan at siya ay naglagay ng kamangyan at itinubos sa bayan. At siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay at ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,700 bukod pa yaong nangamatay dahil kay Kuri. At si Aaron ay nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ang salot ay tumigil. Amen, Lord Jesus. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless us.